huwag kang bibili ng Aerox version 3. So finally, nagkaroon na tayo ng chance makapag-test ride ng version 3. Dito ngayon tayo sa may papuntang PAMI. Nalimutan ko tong stretch na to pero lalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung daan na to. So hindi na tayo magiging technical sa video na to kasi nga marami naman na nag-upload ng review na ito sa YouTube. Mag-focus na lang tayo sa common and yun sa usual na nakikita nating nagbago from the version 1, version 2 at ngayon dito sa version 3. So number 1 na mapapansin nyo at naging medyo issue nung nakaraan is itong kanyang headlight. Dahil nga may sinasabi silang kamukha pa rin daw ito ng Click. Pero para sa akin napakabago at napakaganda ng pagkakaroon ng bagong design ng Aerox version 3 dito sa headlight nila. Tapos ito, ang ganda na ito. Tawag dito, LED na to eh. Tapos andito na yung ano nila, tag doon, turning light, itong mga signal lights andito na. Yung version 1 ko kasi nandito pa rin. Tapos ang pangalawang mapapansin nyo nagbago dito is tong front suspension. Mas malaki na siya. Sa ilang oras ko na siyang ginagamit, mapapansin kong ang laki ng pinagkaiba niya dun sa version 1 ko. Ang laki talaga ng pinagkaiba niya, lalo na kapag may lubak. Dito kahit papaano, ramdam mo pa rin yung lubak pero hindi ganun nakakapagod. Kumbaga, hindi ganun exhaust mag-ride kasi nga hindi masyadong ramdam sa balikat mo yung lubak dahil medyo lumaki na yung kanyang front suspension. Nandito na rin sa ilalim yung kanyang busina na medyo mahina. Nahinaan ako kasi yung sa stock ko sa version 1 sobrang lakas. Dami nagkukulat doon, stock lang daw yun pero sobrang lakas. Sa gulong, usual yun pa rin naman yun eh. Disc brake, yun pa rin naman. Dito tayo sa may kanyang panel board. So halatang halata naman, ang laki ng pinagbago niya from version 1, version 2. Ngayon dito sa version 3, napakaangas. Kung tutusin, ito talaga yung number 1 na nagustuhan ko dito sa version 3. Kaya gusto kong i-upgrade yung motor ko. Gusto kong i-upgrade yung motor ko, yung panel board lang papalitan eh. Tapos meron na siyang hazard gaya sa version 2. Tapos dito na yung kanyang menu button para maggalaw mo yung panel board. So pinalitan na dito ng tita ko itong side mirror, tapos ilagyan niya ito ng cellphone holder kasi yung tito ko naman ay nag-lalamove o move it. Tapos sa gas tank naman, alaki na rin ng pinagbago dito kasi nga yung handle nung gas tank nandun na sa takip mismo. Hindi ka na may ilang iikot-ikot. Tapos dito sa side, ang masasabi ko lang, sana minentain nila yung sa may version 2. Yung meron pa ring dito, tawag dun palikpik. Pero binawi naman nila sa side na to. Nagkaroon naman dito ng parang bulky type na merong carbon. Tapos nawala yung X dito, naging maliit na lang siya na ganito para easy access. Kapag tinanggal mo, tigi-isang panel ata to. O tama, tigi-isang panel ata to. Medyo dito ako na dismaya sa sa turning light sa likod naman, dito sa signal light sa likod. Kumbaga parang ang nipis. Parang anytime pwede itong mabali sa parking lot pagka
ano eh, tawag doon? Nasangge o natabig man lang. Tapos ito yung kanyang suspension. Parang version 2 pa rin, pero mapapansin ko na mas malakas yung version 3. Iba talaga yung hatak niya kanina, promise. Ramdam na ramdam mo yung power. Ramdam na ramdam mo yung power na pagiging version 3 niya. Hindi ko ma-explain ng ano, pero from the version 1, version 2 na nagamit ko, itong version 3, ang laki talaga ng pinagbago ng power niya sa CVT, promise. Tapos ito, disc brake na rin yung likod. Yan, which is sobrang nakakatulong talaga ngayon, lalo na sa mga sudden brake and cornering. Actually medyo di pa ako ganun talaga kahusay mag cornering, pero nakakatulong sa akin yung disc brake sa likod. Hindi ako nag-wiggle pagka kailangan kong mag brake pagka corner ako sa likod. Hindi ako nag-wiggle, di kaya doon sa version 1 ko na medyo nagiging alanganin ako mag corner kasi nga drum brake yung likod. Pagdating naman dito sa likod sa makina, naging ano na siya eh, kumbaga straightforward. Marami na dyan naging recta connection. Maraming tinanggal na nakakapagpa error dati, ngayon wala na. Which is error 12, error 46, something na ganon. Ngayon, ang sabi sa mga review, wala na yung mga yon, which is sobrang efficient and sobrang ganda nun kasi nga, which is itong mga lately kapag nagkakaedad na yung motor mo, naglalabasan talaga yung mga horror na yan. Tapos dito sa Tagun Putres, medyo naiksiyan ako. Nasanay ako doon sa version 1 ko na mahaba, tapos may ano pa yun eh, may paloob pa yun dito eh. Ngayon parang sakto na sa isang paa. Pero goods lang. Tapos itong upuan medyo pababa. So kapag pababa rin yung kalsada, dumadaos gusto ko pababa. So i-recommend ako sa tita ko na palitan tong upuan na to, yung may camel. Ay, yung may ano dito, parang racing seat. So all in all, experience ko dito sa version 3, sobrang smooth, sobrang sarap gamitin, sobrang lakas ng power niya. Makikita niyo naman sa top speed na to. Sobrang hindi ako nabitin, sobrang hindi ako na dismaya sa power na kaya niyang ibigay. So kudos sa Yamaha para dito sa upgrade na to, sobrang anlaki talaga. Sorry po. So yun lang, at dito ko natatapusin tong video na to. Kita-kits na lang sa mga susunod na video. Peace out!